Ang deal ng bilyonaryong CEO. Hindi sumipot sa kasal si Samantha, ang nobya ni Kyle Alvarado, ang bilyonaryong CEO na kasing lamig ng yelo. Sa harap ng daan-daang bisita, sa tuktok ng matayog na altar, ang tanging nasaksihan ni Mira Santiago, ang personal assistant ni Kyle, ang sakit sa mata ng kanyang amo. Ngunit ang gulat ni Mira ay naging matinding takot nang bigla siyang hatakin ni Kyle patungo sa altar. Sa isang iglap, siyang naging kapalit ng nobya nito. Alam niyang wasak ang puso ng binata, kaya't wala siyang tutol kahit papati ang wedding night ay sinalo niya. Isang loveless deal ang inilatag ni Kyle. $20,000 kada buwan, manatili sa piling niya bilang asawa. At ang pinakamahalaga, bawal umibig. Dala ng matinding pangangailangan sa pera at ng matagal ng lihim na pag-ibig, tinanggap niya ang kasunduan. Maging assistant sa umaga at bed partner sa gabi? Okay lang, basta makasama ang lalaking lihim niyang sinasamba. Pero paano kung ang matagal ng tinatagong pagtingin ni Mira ay tuluyang mabunyag? Lalo na nang matuklasan niyang may nagdadalang tao sa sinapupunan niya. At paano kung bumalik si Samantha, ang dating nobya, para bawiin ang dapat sana ay kanya? Kakayanin ba ni Mira na sundin ang utos ni Kyle, ang utos na bawal umibig? Kung ang puso niya at ang buhay na dinadala niya ay iisa ng isinisigaw na pangalan. Ang simula. Hindi siya sumipot. Ang mga salitang yon ay parang malakas na kulog na gumulantang sa katahimikan ng malaking simbahan. Si Kyle Alvarado, ang bilyonaryong CEO, ay nakatayo sa dulo ng altar. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng yelong matagal nang nakaimbak, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sakit. Mr. Alvarado, anong gagawin natin? Bulong ng kanyang best man, si Marcus. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Kyle. Ang pinakamayamang bachelor sa Pilipinas ay inindyan sa sarili niyang kasal. Isang iskandalo, isang biro. Si Mira Santiago, ang personal assistant ni Kyle, sa loob ng 3 taon ay nakaupo sa pangalawang hanay. Malapit sa gilid, niyakap niya ang sarili. Ang puso niya ay kumirot, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagdaramdam para sa kanyang amo. Alam niya ang lihim na pagmamahal ni Kyle para kay Samantha. Si Mira, tahimik, walang imik. Ang kanyang matagal ng lihim na pagtingin ay nakabaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Masakit makita si Kyle na nasasaktan, kahit pa ang dahilan nito ay ibang babae. Biglang lumingon si Kyle, ang kanyang mga mata, kasing itim ng gabi, ay tumama sa kanya. Ikaw, matigas na sabi niya, at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa simbahan. Nagulat si Mira. Po? Tumayo si Kyle mula sa altar at naglakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at mapanganib. Hindi niya malaman kung anong iniisip ng kanyang amo. Ikaw ang papalit. Utos ni Kyle at hinawakan ang pulso niya. Ikaw ang magiging Mrs. Kyle Alvarado. Isang iglap lang, hinatak siya ng CEO patungo sa altar. Ang bulungan at pagtataka ng mga bisita ay tila malalayong tunog na lamang. Ang buong mundo ni Mira ay umikot. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o bangungot. Nakatayo na sila sa altar. Ang pari ay nagtataka. Si Marcus ay natigilan. Ngunit ang salita ni Kyle ay batas. Pero sir, bulong ni Mira. Hindi po tayo ikakasal. Hindi po akong nobya. Tiningnan siya ni Kyle at sa mga sandaling yon, nakita ni Mirang isang bagay na higit pa sa galit. Ang desperasyon. Gawin mo lang, Mira. Hindi ko kayang maging isang biro. Magbayad ka para sa sweldo mo. Gawin mong trabaho mo. Ngayon na. At doon, sa gitna ng kahihiyan at kalituhan, si Mira Santiago, ang simpleng assistant, ay napunta sa altar kasamang bilyonaryong CEO. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang utang at utang na loob. Wala siyang tutol. Kailangan niyang maging matatag para kay Kyle. Kung gayon, Mr. Kyle Alvarado, tinatanggap mo ba si Mira Santiago bilang iyong kabiyak?
Ang tinig ng pari ay seryoso at may halong pag-aalinlangan. Nakatingin si Kyle kay Mira at ang tingin niya ay walang emosyon, maliban sa pahiwatig ng pagkapuot at pagkasira. Opo, matigas na sagot ni Kyle. Walang lambing, walang pagmamahal. Parang nagpirma lang siya ng isang kontrata. Si Mira naman ay halos hindi na makahinga. Ang suot niya ay isang simpleng blue dress, hindi isang pangkasal. Ang singsing na isinuot sa kanya ay ang singsing na inilaan para kay Samantha. Ito ay malaki at mabigat, tulad ng bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya. Mira Santiago, tinatanggap mo ba si Kyle Alvarado bilang iyong kabiyak? Tiningnan ni Mira si Kyle. Nakita niyang kanyang amo, ang lalaking matagal na niyang iniibig ng palihim. Nawasak at nagdurusa. Nagpasya siya. Wala siyang karapatang umayaw. Ito ng pagkakataon niyang alagaan siya. Kahit pa sa ganitong kakaibang paraan. Opo, mahina ngunit buong pusong sagot niya. At doon, sila ay idineklara na mag-asawa. Walang halik, walang ngiti. Tanging katahimikan at gulong bumalot sa reception. Sa gabi, sa bridal suite ng 5-star hotel. Nakatayo si Mira sa harap ng isang seryosong si Kyle. Ang silid ay puno ng mga rosas at kandila, ngunit ang hangin ay kasing lamig ng sementeryo. Heto nang magiging kasunduan natin, Mira. Simula ni Kyle, at inabot ang isang legal na dokumento. Kinuha niyang dokumento, ang titulo, Marital and Financial Agreement. Kailangan ko ng asawa para sa negosyo, Mira. Kailangan kong ipakita sa mundo na hindi ako ganun kadaling talikuran. Mananatili ka sa posisyon bilang asawa ko sa loob ng 1 taon. Bibigyan kita ng $20,000 kada buwan. Lahat ng pangangailangan mo'y sasagutin. Magkakaroon ko ng sarili mong credit card. Tutulong ka sa lahat ng social and business events. Binitawan ni Kyle ang huling utos niya. At syempre, may bed partnership. Namula si Mira. Bed partner? Ang matagal niyang lihim na pantasya ay nagiging bahagi ng isang malamig na kontrata. Alam kong gusto mo ko. Sabi ni Kyle, walang pag-aalinlangan. Hindi ka tatanggi. Magiging assistant kita sa umaga. At sa gabi, asawa. Ngunit may isang mahigpit na bilin, Mira. Bawal kang umibig sa akin. Walang emosyon. Walang pagmamahal. Ito ay isang transaksyon lamang. Naiintindihan mo ba? Hinawakan ni Mira ang kontrata. Tiningnan niya ang halaga. Ito ay sapat para maipagamot niya ang may sakit niyang ina at mabayaran ang mga utang nila. Dala ng pangangailangan at lihim na pag-ibig, tumango siya. Opo sir, naiintindihan ko po. Walang pag-ibig. Kinabukasan, si Mira ay nagising sa kanyang bagong buhay. Ang malaking kama sa marital suite ay halos lunukin siya. Si Kyle ay wala na sa tabi niya. Katulad ng kontrata, ang kanilang unang gabi ay tanging pisikal lamang. Walang lambing, walang salita. Parang robot na ginagawa ang trabaho. Bumangon siya at nagbihis. Nagtungo siya sa walk-in closet at namangha sa mga damit, sapatos at bag na inilaan para sa bagong Mrs. Alvarado. Lahat ay mamahalin at high-end. Paglabas niya, nakita niya si Kyle sa sala, nakabihis na pang-opisina, nagbabasa ng dyaryo. Good morning, sir. Bati ni Mira, sanay pa rin sa pagtawag ng sir. Tiningnan siya ni Kyle. Asawa kita, Mira. Tawagin mo akong Kyle. Opo, Kyle. Nauutal niyang sabi. Ang pagtawag sa pangalan nito ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Ngayon, pumunta ka sa office. Meron tayong board meeting sa 1 oras. At eto, inabot sa kanya ni Kyle ang isang maliit na bag. Ang unang bayad mo, $20,000. Ilagay mo sa bank account mo. Huwag mo sabihin sa kahit kanino. Tandaan mo, ang kasunduan ay lihim. Kinuha ni Mira ang bag at nagpasalamat. Habang nagmamaneho sila papuntang opisina, napansin ni Mira ang kaibahan ng tingin ng mga tao sa kanya. Dati siya ay simpleng PA lamang. Ngayon siya ay ang asawa ng CEO. Sa opisina, nagulat ang lahat sa presensya ni Mira.
Ang pinakagulat ay si Marcus, ang best man. Mira, anong nangyayari? Akala ko deal lang to para hindi mapahiya si Kyle. Bulong ni Marcus habang papunta sila sa boardroom. Tiningnan siya ni Mira at ngumiti ng pilit. Hindi ko alam, Marcus. Basta ang alam ko, asawa niya ako ngayon. Wala akong magagawa. Sa board meeting, napakagaling umarte ni Kyle. Tinatawag niya siyang my wife Mira at hinawakan ang kanyang kamay. Ang lahat ay tila naniniwala na sila ay nagmamahalan. Ngunit sa ilalim ng lamesa ang mga kamay nila ay malamig at walang koneksyon. Sa loob ni Mira, patuloy ang labanan ng pag-ibig at tungkulin. Nagsimula na siyang umibig kay Kyle noon pa. Ang kasunduan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mapalapit sa kanya. Ngunit ito rin na naglalagay sa kanya sa peligro. Paano niya itatago ang kanyang tunay na nararamdaman? Paano niya susundin ang utos na bawal umibig kung ang puso niya ay matagal nang nakakulong sa lalaking ito? Ang alam lang niya, kailangan niyang maging matatag para sa ina, para sa pera, at para sa kanyang sarili. Itatago niya ang kanyang pag-ibig. Lumipas ang 2 linggo sa bagong buhay ni Mira bilang si Mrs. Kyle Alvarado. Para siyang nasa isang gintong hawla, mayaman, magandang mga damit, at malapit sa lalaking mahal niya. Ngunit siya ay nakakulong sa isang malamig na kasunduan. Ang buhay nila ay nahahati sa 2, profesional at personal. Sa opisina, siya ang perpektong asawa at PA. Tahimik, mabilis kumilos, at hindi pumapalag sa mga utos ni Kyle. Sa gabi naman, naging kasangkapan siya para pawiin ang sakit at galit na nararamdaman ni Kyle dahil sa pagtalikod ni Samantha. Isang gabi, habang naghahanda si Mira ng hapunan sa kanilang napakalaking penthouse, na mas madalas ginagamit ni Kyle para magtrabaho, biglang tumunog ang telepono ni Kyle. Si Kyle ay abala sa isang video conference call. Nakita ni Mira ang caller ID. Samantha. Agad niyang tinawag si Kyle. Kyle? Si Samantha po. Mabilis na pinatay ni Kyle ang conference call. Ang kanyang muka, nakadalasang kalmado at walang emosyon, ay biglang nagbago. Nakita ni Mira ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Kahit kasal na sila, malinaw na meron pa ring malaking epekto si Samantha kay Kyle. Huwag kang sumagot. Utos ni Kyle. Matigas ang boses. Hayaan mo lang. Ngunit nagpatuloy sa pag-ring ang telepono. Sa pangatlong ring, hindi na nakatiis si Kyle. Sinagot niya ito at ini-loudspeaker. Kyle, sa wakas sinagot mo. Ang tinig ni Samantha ay malambing, ngunit may halong pag-aalala. Nasaan ka? Bakit nagpakasal ka sa ibang babae? Bakit hindi mo ako hinintay? Napahawak si Mira sa lamesa. Parang may pumilipit sa kanyang puso. Ang pagbabalik ni Samantha, ang kinatatakutan niya. Saan ka ba nagpunta, Samantha? Malamig na tanong ni Kyle. Sa araw ng kasal natin, iniwan mo ako sa altar. Walang paliwanag. May emergency lang ako, Kyle. Isang malaking gulo sa pamilya ko na kailangan kong ayusin. Hindi kita iniwan. Akala ko babalik ka pa rin sa akin. Sinong babaeng yan? Sino si Mira Santiago? May bahid na galit na tanong ni Samantha. Tumingin si Kyle kay Mira at ang tingin niya ay walang emosyon. Siya ang asawa ko. Legal. Nandito siya sa tabi ko ngayon, Samantha. Huli na ang lahat. Masaya na ako sa piling ni Mira. Napakagaling umarte ni Kyle. Ang mga salitang yun ay parang panaginip para kay Mira. Ngunit alam niya na ang lahat ay kasinungalingan. Isang pagpapanggap para hindi mapahiya. Hindi ako naniniwala, Kyle. Hindi mo na ako mahal? Alam kong nagpapanggap ka lang. Babalik ako dyan at pabawiin kong dapat ay akin. Banta ni Samantha at pinatayan si Kyle. Matapos ang tawag, naramdaman ni Mira ang sakit ng realidad. Binitawan ni Kyle ang telepono. Ang tanging nakita niya ay isang malaking pader ng kalungkutan. Huwag mong intindihin yon, Mira, sabi ni Kyle. Hindi siya magtatagumpay. Ang kontrata ay may bisa. Ikaw ang asawa ko. Pero, Kyle, mahal ka niya at mukhang
Hindi na ituloy ni Mira ang sasabihin. Wala ng pero, Mira. Tandaan mong kasunduan. Walang emosyon, walang pagmamahal. Mariin na sabi ni Kyle at umakyat na sa itaas. Naiwan si Mira. Hawak ang dibdib kung saan nakatago ang matagal ng pag-ibig na kailangan niyang panatilihing tahimik. Ngunit may kaagaw na siyang babalik at gagawin ang lahat para bawiin ang kanyang asawa. Hindi nagtagal. Tinupad ni Samantha ang kanyang banta. Isang tanghali, habang naghahanda si Mira ng mga dokumento para sa merger ng kumpanya ni Kyle, biglang tumunog ang intercom. Mrs. Alvarado, ang boses ng sekretarya sa front desk. Meron pong bisita na nagnanais makipag-usap kay Mr. Alvarado, si Miss Samantha Jimenez po. Biglang huminto sa pagtipa si Mira. Tumingin siya sa closed-circuit monitor at nakita niya si Samantha. Napakaganda at matikas. Suot ang isang designer dress. May daladalang mamahaling bag. Ngunit ang mga mata niya ay nagliliyab sa determinasyon at pananagasa. Pumasok si Kyle mula sa kanyang pribadong opisina. Ano yan, Mira? Si Samantha po. Nandito siya. Bulong ni Mira na tila may malamig na tubig na bumuhos sa kanya. Papasukin mo dito mismo sa office ko. Utos ni Kyle at inayos ang kanyang necktie. Ang kanyang muka ay seryoso. Walang bahid ng emosyon. Ngunit alam ni Mira na naghahanda siya para sa isang digmaan. Pumasok si Samantha sa executive office na tila pag-aari niyang lugar. Naglakad siya palapit kay Kyle at agad itong niyakap. Kyle, alam kong nagpapanggap ka lang. Sigaw ni Samantha, ngunit ang boses niya ay may halong pagmamakaawa. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Tingnan mo ako ang Samantha mo. May mali lang talaga at ipapaliwanag kong lahat. Mariing itinulak ni Kyle si Samantha. Wala lang dapat ipaliwanag. Hindi ka sumipot, Samantha. Yun lang. At hindi ako nagpapanggap. Binalingan ni Samantha si Mira. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng poot. At ikaw? Sumigaw si Samantha. Itinuro si Mira. Isang hamak na personal assistant lang. Ano ka ba? Isang bayarang babae? Kaya ka lang pinakasalan ni Kyle dahil gusto niyang makaganti sa akin. Nayanig si Mira. Ngunit hindi siya pumalag. Alam niya na may punto si Samantha. Huwag kang magsalita ng ganyan sa asawa ko, Samantha. Mariing sabi ni Kyle. Si Mira ay isang legal na asawa at karapat-dapat siya sa lahat ng respeto. Hindi siya isang bayaran. Lumapit si Samantha kay Mira at tinangka siyang sampalin, ngunit mabilis na humarang si Kyle. Huwag mong subukan, banta ni Kyle. Nagbago ang taktika ni Samantha. Lumuhod siya sa harap ni Kyle at umiyak. Please, Kyle, mag-usap tayo. Ang rason kung bakit ako umalis ay dahil may malaking utang ang pamilya ko at pinilit nila akong magtago. Kung alam ko lang na gantong gagawin mo, hindi ako aalis. Pakiusap. Babayaran ko siya, ibabalik ko ang pera mo at babalik ka sa akin. Tumingin si Kyle kay Samantha. Puno ng lamig ang kanyang mga mata. Ang kasal ay hindi isang transaksyon, Samantha. Hindi ko siya binayaran para umalis. Nag-asawa ako dahil kailangan kong mag-move on. At masaya ako kay Mira. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Ngunit ito ay kailangan niyang sabihin. Umalis ka na, Samantha. Wala ka nang babalikan. Wala nang ikaw at ako. Utos ni Kyle. Tumayo si Samantha. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa galit. Bago siya umalis, tumingin siya kay Mira. Isang tingin na nangangako ng matinding paghihiganti. Tandaan mo, Mira Santiago, babawiin ko ang asawa ko at malalaman mo kung gaano kasakit ang mawalan ng lahat. Matapos ang masamang pagbisita ni Samantha, naging mas tahimik at mas malamig ang gabi sa penthouse. Si Kyle ay nagkulong sa kanyang opisina, nagtatrabaho, tila iniiwasan ng anumang pag-uusap tungkol sa nakaraang pangyayari. Si Mira naman, habang nag-aayos ng kanilang silid-tulugan, ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Samantha ay naglaro sa kanyang isip. Isang bayarang babae? Gusto niya lang makaganti sa akin. Alam niya ang katotohanan ng mga paratang. Ang relasyon nila ay transaksyon at siyang bayarang asawa. Ngunit ang sakit na dulot ng mga salitang yon ay hindi maikakaila. Nang pumasok si Cal sa silid, nakita niya si Mira na nakaupo sa gilid ng kama.
Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Kyle. Ang boses ay pagod at walang sigla. Kyle, simula ni Mira at huminga ng malalim. Galit ka pa rin ba kay Samantha? Ginagamit mo lang ba talaga ako para makalimutan siya? Umupo si Kyle sa tabi niya. Walang lambing, walang pag-aalangan. Tumingin siya sa mata ni Mira. Ang mga mata niya ay nagpakita ng tanging lamig. Walang init. Kung ako'y tatanungin, Mira, oo, galit ako. At oo, ginagamit kita. Ngunit hindi lang yun. Ginagawa ko ito dahil kailangan kong manatiling matatag sa harap ng publiko at ng mga kalaban ko sa negosyo. Ang kasal na ito'y isang business move at isang proteksyon. Paliwanag ni Kyle. Proteksyon saan? Tanong ni Mira, nagtataka. Sa kahihiyan at sa muling pagbagsak. Sagot ni Kyle. Si Samantha. Ang pag-alis niya ay nagwasak sa akin. Hindi ko na gustong makita ang sarili ko na mahina. Ikaw, Mira. Ikaw nagpapakita na hindi ako nag-iisa. Na may nagtitiwala sa akin. Kahit na walang pag-ibig. Ang mga salitang yun ay tumimo sa puso ni Mira. Hindi siya ginagamit para lang sa ganti, kundi para sa pagtitiwala at katatagan. Ito'y isang napakabigat na responsibilidad. Gagawin ko ang lahat, Kyle, para hindi ka mapahiya, para manatili kang matatag. Sabi ni Mira, buong puso ang pangako. Kahit pang ibig sabihin ito, ay patuloy niyang sasaktan ng sarili sa pagtatago ng kanyang damdamin. Ngunit nagbabala si Kyle. Tandaan mo, Mira, huwag mong isipin na may tunay tayong kasal. Ang gabi-gabi nating paghiga. Ito'y bahagi ng kontrata. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mahulog ako ulit sa bitag ng pag-ibig. Kaya't huwag mo ring subukang mahulog. Itong pinakamahalaga sa ating loveless deal. Tumango si Mira. Ang kanyang lihim na pag-ibig ay nagbigay daan sa isang luha na agad niyang pinunasan. Alam niya na ang bawat gabi nila ay parang isang malamig na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang kanyang sarili ay ang maging assistant sa lahat ng oras. Kahit pa sila ay magkasama sa ilalim ng kumot. Ang kanilang pag-aasawa ay isang paligsahan kung sinong mas magaling magtago ng damdamin. At alam ni Mira na dahil sa lihim niyang pag-ibig, siyang nasa mas malaking panganib na matalo. Habang tumatagal ang kanilang loveless marriage, napansin ni Mirang maliliit na pagbabago kay Kyle. Ang CEO na kasing lamig ng yelo ay paminsan-minsan ay nagpapakita ng pahiwatig ng atensyon na hindi propesyonal. Isang araw, habang nag-e-edit si Mira ng kanyang financial report hanggang hating gabi, si Kyle ay naghanda ng kape para sa kanilang dalawa. Ito'y isang simpleng kilos, ngunit para kay Mira, ito'y isang malaking bagay. Dahil si Kyle ay sanay na utusan lamang ang iba. Huwag mong ubusin ang sarili mo, Mira. Sabi ni Kyle at inilapag ang kape sa kanyang mesa. Kailangan mo ring matulog. Magaling ka, pero hindi mo kailangan magpakamatay sa trabaho. Salamat, Kyle. Sabi ni Mira, nauutal dahil sa biglaang pag-aalala nito. Kailangan ko lang tapusin to para bukas. Pahinga ka muna. Utos ni Kyle. Tapusin mo yan bukas. Ang pera'y hindi aalis dyan. Tandaan mo, $20,000 lang ang halaga mo kada buwan. Hindi mo kailangang umabot sa $40,000 na halaga. Ngumiti si Mira. Kahit pa ang pag-aalala ni Kyle ay binalutan niya ng pambihirang sarkasmo at pagtukoy sa kontrata. Naramdaman pa rin ni Mira ang senseridad. Ang mga sandaling ito ng spontaneous kindness ay nagpapahirap kay Mira na sundin ang utos na bawal umibig. Ang mas nakita niya sa cold-hearted CEO ay ang lalaking nagtatago ng sakit sa likod ng pader ng negosyo. Pero ang kapayapaang ito'y hindi nagtagal. Si Samantha, na labis na desperado, ay sinimula ang sirain ang reputasyon ni Mira sa social media. Nag-post ito ng mga nakakabahalang mensahe na nagpapahiwatig na si Mira ay isang gold digger at isang home wrecker na gumamit ng blackmail para makasal kay Kyle. Nang makita ni Kyle ang mga post, nag-init ang kanyang ulo. Anong problema mo, Kyle? Tanong ni Mira nang makita ang galit sa mata nito.
Si Samantha, mariing sabi ni Kyle at hinampas ang telepono sa lamesa. Hindi ko hahayaang siraan kanya. Masisirang imahe ng kumpanya dahil sa kagagawan niya. Hayaan mo na lang, Kyle. Sanay na ako. Malungkot na sabi ni Mira. Alam naman ng mga tao na ako lang ang PA mo dati. Normal lang na isipin nilang pera lang ang habol ko. Hindi. Mariing sabi ni Kyle at lumapit kay Mira. Hinawakan niyang balikat ni Mira. Hindi yan totoo. At hindi ko hahayaang maniwala sila dyan. Sa sumunod na araw, gumawa ng hakbang si Kyle na hindi inaasahan ni Mira sa isang press conference tungkol sa isang bagong proyekto. Hinila niya si Mira sa tabi niya. Gusto kong ipakilala sa inyo hindi lang ang aming bagong proyekto, kundi ang aking asawa, si Mira Alvarado. Sabi ni Kyle at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mira na tila nagpapakita ng pagmamahal. Meron akong nabasa tungkol sa kanyang pagkatao sa social media. Gusto kong linawin na si Mira ay nagbigay ng katatagan na tunay na suporta sa akin nung panahong ako'y nasa aking pinakamahina. Hindi siya gold digger. Siya ang tunay na asawa ko at gusto ko na itong maintindihan ng lahat. Ang mga mata ni Mira ay napuno ng luha. Ang mga salitang yun ay hindi bahagi ng kontrata. Ang mga salitang yun ay nanggaling sa puso ni Kyle. O marahil ay sa bahagi ng puso ni Kyle na nagsisimula ng makalimot kay Samantha. Ngunit ang huling babala ni Kyle bago ang press conference ay nanatili sa kanyang isip. Tandaan mo, Mira, ipakita mo sa kanila na masaya ka para maniwala sila, para matigil na si Samantha. Huwag mong kalilimutan ang deal. Lumipas ang mga buwan na punong-puno ng pagpapanggap. Ang publiko ay unti-unti nang naniniwala sa pag-iibigan ni Kyle at Mira. Sa bawat social event, sa bawat red carpet, si Kyle ay nagpapakita ng perpektong pag-aalaga kay Mira. Ngunit sa likod ng saradong pinto, ang kasunduan ay nanatiling matigas. Walang emosyon, walang pag-ibig. Ngunit ang katawan ni Mira ay nagsimulang magpakita ng mga senyales na hindi niya maintindihan. Madalas siyang nakararamdam ng pagkahilos sa umaga at may mga pagkain na hindi na niya gusto, tulad ng paborito niyang kape. Sa simula, inakala niya na ito'y dulot lamang ng stress at puyat sa trabaho. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang mahalagang gala event, napansin ni Kyle ang kakaibang pagbabago sa asawa. Ayos ka lang ba, Mira? Tanong ni Kyle habang sinusuot ni Mira ang isang eleganting gown. Kanina ka pa namumutla. Kung masama ang pakiramdam mo, maaari nating ipagpaliban ang event. Huwag po, Kyle. Ayos lang po ako. Sagot ni Mira. Pilit nang umingiti. Ayaw niyang masira ang planong yon. Lalo na't malaking deal ang nakasalalay. Ngunit habang sinasara ni Mira ang zipper ng gown, naramdaman niya ang kakaibang paninikip. Ang sikip ata ng damit. Bulong niya sa sarili. Hindi ba ito ang size ko? Nagsimula siyang magduda. Ang kanyang buwanang dalaw ay higit isang buwan nang hindi dumarating. Ang biglaang pagbabago sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba at takot. Ang loveless deal nila ni Kyle ay nagbunga ng isang bagay na hindi kasama sa kontrata. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay bago pa magising si Kyle. Nagmaneho siya papunta sa isang pharmacy at bumili ng pregnancy test kit. Sa banyo ng isang kalapit na coffee shop, pumasok si Mira. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang resulta. Paano kung totoo? Isang minuto, tila tumigil ang mundo. Nang makita niya ang test kit, tumulo ang kanyang luha. Hindi na mapipigilan ang katotohanan. 2 matitingkad na guhit ang nakita niya. Positive. Siya ay nagdadalang tao. Bumalik siya sa sasakyan at umupo ng matagal na nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Galak dahil sa buhay na nasa loob niya o matinding takot dahil sa posibleng reaksyon ni Kyle. Si Kyle Alvarado, ang cold-hearted CEO na nag-utos na bawal umibig. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na malinaw na produkto ng pag-ibig? Kahit na uniliteral. O kaya naman ay ng isang relasyong pinamamahalaan ng kontrata. Ang kontrata ay may malaking loophole. Walang nakasulat tungkol sa pagkakaroon ng anak.
Alam niya na ang anak na ito ay produkto ng pagmamahal niya para kay Kyle. Kahit pa walang pagmamahal ang ibinigay ni Kyle sa kanilang mga gabi. Kailangan niyang umamin. Ngunit paano niya sasabihin sa bilyonaryong CEO na ang kanilang loveless deal ay magiging isang pamilya? Lalo na't si Samantha ay patuloy na nagtatangka na bawiin siya. Ang kanyang lihim na pag-ibig ay hindi na maitatago. Ito ay magiging isang buhay na patunay ng kanyang pagsuway sa utos ni Kyle. Dala-dala ni Mirang matinding bigat ng kanyang sekreto. Ang positive result sa pregnancy test kit ay itinago niya sa loob ng isang maliit na sobre, nakabaon sa pinakalikod ng kanyang jewelry box. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila bumubulong ng, may anak ka kay Kyle, may supling ka sa bilyonaryong CEO. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Mira. Nag-iingat siya sa pagkilos, nag-iingat sa pagkain, at higit sa lahat, nag-iingat siya sa pagtingin ni Kyle. Alam niya na kailangan niyang umamin. Ngunit ang takot sa reaksyon ni Kyle ay higit sa lahat. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa hapunan, ngayon ay mas madalas silang kumain ng magkasama dahil sa utos ni Kyle na panatilihin ang imahe ng masayang pamilya. Inihanda ni Mira ang paboritong pagkain ni Kyle. Steak. Ngunit nang maamoy niya ang karne, bigla siyang nasuka. Tumakbo siya patungo sa banyo at doon sumuka siya ng sumuka. Nag-alala si Kyle, agad siyang sumunod sa banyo. Hinawakan niyang likod ni Mira habang ito'y sumusuka. Isang kilos na hindi pang CEO, kundi pang asawa. Mira, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Kyle, puno ng pag-aalala ang boses nito. Ilang araw ka ng ganyan, may sakit ka ba? Magpatingin na tayo sa doktor bukas. Umiling si Mira at pinunasan ang kanyang bibig. Ang oras na ito. Ito na ang oras para magtapat. Kyle, huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po ako may sakit. Ang totoo po, may gusto kong sabihin sa'yo. Tinitigan siya ni Kyle. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng pahiwatig ng pagtataka. Ano yun? Pumikit si Mira, binunot ang lahat ng lakas ng loob niya at binuksan ang kanyang mga mata. Kyle, magiging tatay ka. Biglang tumahimik ang banyo. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Mira at ang pagpatak ng tubig sa lababo. Si Kyle, ang matibay na CEO, ay tulala. Ang kanyang reaksyon ay hindi galit, kundi shock. Ano? Halos pabulong na tanong ni Kyle. Imposible. Paano? Hindi ko po alam, sagot ni Mira at nagsimula ng umiyak. Pero totoo po, nalaman ko lang po kanina. Bumitiw si Kyle kay Mira. Naglakad siya palayo at tumayo sa harap ng salamin, nakatingin sa kanyang sarili. Ang pag-iisip na siya ay magiging ama sa isang sitwasyong punong-puno ng kasinungalingan at loveless deal ay malinaw na nagbigay ng matinding krisis sa kanya. Walang kontrata. Bulong ni Kyle. Ang ating deal, Mira, walang nakasaad tungkol dito. Hindi ito dapat mangyari. Lumapit si Mira kay Kyle. Hinawakan niya ang kamay nito. Alam ko, Kyle, pero nangyari na. Anong gagawin natin? Kung gusto niyo po, aalis na lang ako. Hindi ko na po kailangan ng pera. Pakiusap lang. Huwag niyo lang pong itanggi ang bata. Tiningnan siya ni Kyle. Ang tingin niya ay nagsasabi ng libu-libong emosyon na hindi niya kayang ilabas. Hindi galit, hindi pagmamahal, kundi isang matinding responsibilidad at takot sa hinaharap. Hindi ka aalis, Mira. Matigas na sabi ni Kyle at mariing hinawakan ang kamay niya. Kasal tayo at ikaw ang asawa ko. Kung totoo yan, kailangan nating panindigan. Ngunit tandaan mo, kahit magkaroon tayo ng anak, walang pag-ibig ang papasok sa relasyong to. Hindi ko hahayaang mahulog ako ulit. Ang mga salitang yun ay nagbigay ng matinding sakit kay Mira. Tanggapin man ito ang bata. Nanatili pa rin ang pader sa pagitan nila. Ang pagiging asawa niya ay pananatilihin. Ngunit ang pag-ibig ay mananatiling bawal. Ang kanyang sekreto ay nabunyag. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay kailangan pa ring itago.
Mula nang umamin si Mira tungkol sa kanyang pagdadalang tao, nagkaroon ng malaking pagbabago sa dinamika ng kanilang buhay. Bagamat nanatili ang utos ni Kyle na bawal umibig, nagpakita siya ng mas matinding pag-aalala at pagprotekta kay Mira. Nagpatawag si Kyle ng kanyang pinakamahusay na abogado at inutusan itong baguhin ang marital agreement. Idagdag mo sa kontrata na ang aking anak ay magkakaroon ng karapatan sa lahat ng ari-arian ko at si Mira ay mananatiling asawa ko hanggang sa ipanganak ang bata at manatili bilang ina ng aking anak. Utos ni Kyle sa kanyang abogado habang nakikinig si Mira sa isang sulok ng opisina. Napansin ni Mira na sa bagong kontrata, inalis ni Kyle ang bed partner clause. Ang kanilang gabi naging hiwalay na. Si Kyle ay natutulog sa guest room habang si Mira ay nananatili sa master's bedroom. Para sa kapakanan ng bata at ng iyong kalusugan. Paliwanag ni Kyle nang tanungin siya ni Mira. Ang stress ay hindi maganda at Mira, kailangan mong tandaan hindi ko hahayaang maging emosyonal ka sa sitwasyong ito. Ang loveless deal ay nagbago, ngunit ang prinsipyo ay nananatili. Tanggap ni Mira. Ang atensyon at proteksyon na ibinibigay ni Kyle ay sapat na sa kanya. Ang magkaroon ng anak kay Kyle, kahit na walang romantic love, ay isang biyaya. Ngunit ang kapayapaang ito'y muling ginulo nang bumalik si Samantha. Sa pagkakataong ito, hindi sa opisina, kundi sa isang pribadong restaurant kung saan nag-iisa si Mira, naghihintay kay Kyle. Hindi ka pa napapagod na maging isang stand-in? Malamig na tanong ni Samantha na umupo sa bakanting upuan sa harap ni Mira. Ang kanyang mga matay nagbabaga sa galit. Samantha, wala akong oras sa'yo. Sagot ni Mira, sinubukang maging kalmado. Meron kang oras sa akin, mariing sabi ni Samantha. Lalo na ngayon, alam ko nagdadalang tao ka. Ang akala mo ba hindi ko malalaman? Ang akala mo ba hahayaan ko na ang bayarang assistant na ito ang maging ina ng anak ni Kyle? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mira. Paano nalaman ni Samantha? Huwag kang magkunwari na ikaw ang biktima rito, Mira. Hindi ko alam kung anong pinakain mo kay Kyle, pero alam kong kontrata nyo. Banta ni Samantha. Nakikipag-ugnayan ako sa kanyang finance department. Alam kong bawat detalye ng pera na ibinibigay niya sa'yo. Natigilan si Mira. Meron itong espiya sa loob ng kumpanya ni Kyle? Alam ko na nagsisimula ka ng umibig sa kanya, Mira. Pero hindi ka niya mamahalin. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Dahil nagawa mong isang bagay na hindi ko nagawa. Ang magbigay ng anak sa kanya. Pero hindi ka mahalaga. Patuloy ni Samantha, puno ng panunukso. Umalis ka na, Samantha. Utos ni Mira at tumayo. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. May karapatan ako. Dahil akong pinili niya at alam kong isang malaking lihim tungkol kay Kyle na hindi mo alam, Mira. Ang sekreto na sisira sa kanya at sa relasyon niyo. Bulong ni Samantha at lumapit ang muka sa kanya. At gagamitin ko yun para bawiin ang lahat. Tingnan natin kung sinong magtatagal, ang asawa sa kontrata o ang tunay na pag-ibig ni Kyle. Matapos ang banta, umalis si Samantha na may ngisi sa labi. Nanginginig si Mira sa takot at pagtataka. Anong lihim na yon? At paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili, ang kanyang asawa, at ang kanyang anak laban sa isang desperadong babae na handang sirain ang lahat? Ang laban ay hindi na tungkol sa pera o kontrata. Ito ay tungkol sa lihim, pag-ibig, na ipinagbabawal, at kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang banta ni Samantha tungkol sa isang malaking lihim ni Kyle ay nagbigay ng matinding alalahanin kay Mira. Sa kabila ng lahat ng pagpapanggap at kasunduan, naramdaman ni Mira ang obligasyon na protektahan ng lalaking matagal na niyang minamahal. Lalo na ngayong nagdadalang tao siya. Sa gabi, habang si Kyle ay nagtatrabaho sa kanyang study at si Mira ay nagpapahinga sa master's bedroom, hindi siya mapakali. Ang ideya na meron pa ring malalim na sekreto si Kyle na maaaring sumira sa kumpanya o sa kanilang buhay ay hindi niya matanggap. Sinimulan ni Mira na obserbahan si Kyle ng mas maigi. Napansin niya na madalas itong tumatanggap ng mga tawag sa telepono sa hating gabi at palaging sinisigurado ni Kyle na nakamute ito. Ang mga tawag na ito ay laging nagpapabago sa mood ni Kyle.
Tila ito'y mas nagiging malungkot. Isang araw, habang nag-aayos ng mga files si Mira sa study ni Kyle, nakita niyang isang lumang journal na nakatago sa likod ng isang bookshelf. Hindi niya ugali na mangingialam, ngunit ang pag-uusisa at ang pangamba sa banta ni Samantha ay nagtulak sa kanya. Pasensya na, Kyle. Bulong niya, at dahan-dahan niyang binuksan ang journal. Ang laman ng journal ay hindi tungkol sa negosyo. Ito'y mga sulat kamay ni Kyle noong panahong sila pa ni Samantha. Ngunit sa huling mga pahina, may nakasulat na entry na may petsa bago ang kanilang kasal. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong protektahan si Elle. Hindi ko hahayaang madamay siya. Kung kailangan kong maging malamig at maging asawa ni Mira para lang matigil si Samantha, gagawin ko. Si Mira ay isang matatag na pader. Ang kasal na ito ang tanging paraan para manatili si Elle sa aking pangangalaga. Walang makakaalam. Walang pwedeng umibig. Ang pag-ibig ay kahinaan na maglalagay sa panganib sa Elle. Natigilan si Mira. Elle? Sino si Elle? At ano ang koneksyon ni Samantha dito? Malinaw na hindi lang siyang dahilan ng kasal. Ang loveless deal ay hindi lamang para sa pagganti kay Samantha, kundi para sa protekta sa isang taong pinangalan ng Elle. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi lang siyang pinoprotektahan ni Kyle. Ang kontrata ay may mas malalim na dahilan. Ang kanyang pag-ibig ay tila lalong nagiging unilateral nang malaman niya ito. Kinagabihan, nagkunwari si Mira na natutulog. Narinig niya ang pagpasok ni Kyle sa silid at ang pagkuha nito ng kanyang telepono. Lumabas si Kyle sa balkonahe at tila hindi alam na gising si Mira. Kumusta na siya? Ayos lang ba ang lahat? Bulong ni Kyle sa telepono. Gagawin ko ang lahat para maging ligtas ka. Huwag kang mag-alala, hindi ako hahayaang mahulog sa kahit kanino. Ang pag-ibig ay bawal dahil ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Mariing sabi ni Kyle. Ang boses ni Kyle ay malambot, puno ng pag-aalaga at ito ay ang pinakamainit na boses na narinig ni Mira mula dito. Ang pag-aalaga na yon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa taong Elle. Ang linyang ang pag-ibig ay bawal dahil ikaw ang pinakamahalaga sa akin ay nagdulot ng sakit kay Mira. Ang bawal umibig ay hindi para protektahan ang kanyang sarili sa heartbreak, kundi para mapanatili ang kanyang focus sa pagproprotekta kay Elle. Ngayon alam ni Mira na ang laban ay hindi lang tungkol kay Samantha at sa kanilang loveless marriage, kundi tungkol sa pagtuklas kung sino si Elle at kung bakit napakahalaga nito sa buhay ni Kyle. Matapos mabasa ang journal at marinig ang pag-uusap ni Kyle, hindi na nakayanan ni Mira ang bigat ng lihim. Hindi niya kayang manatiling tahimik habang alam niyang may malalim na personal motive si Kyle sa kanilang kasal, bukod sa pagganti kay Samantha. Kinaumagahan, maaga siyang nagtungo sa study ni Kyle. Nakita niya ang CEO na nakatayo sa harap ng malaking bintana, umiinom ng kape. Mukhang malalim ang iniisip. Kyle, kailangan nating mag-usap, sabi ni Mira. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Lumingon si Kyle. Tungkol saan, Mira? Kung tungkol sa gala event mamaya, meron ka na bang damit tungkol kay Elle? Putol ni Mira at nakita niya ang biglang paglamig at pagkabigla sa mga mata ni Kyle. Tumahimik ang silid. Inilapag ni Kyle ang kanyang kape. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Anong pinagsasabi mo? Mariing tanong ni Kyle. Ngunit alam ni Mira na nabuking na ito. Inabot ni Mira ang isang kopya ng journal entry na sinulat niya sa isang papel. Nabasa ko to, Kyle, at narinig kong pag-uusap ninyo. Sino si Elle? At bakit ang kasal natin ang kailangan para protektahan siya? Naglakad si Kyle palapit kay Mira. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nakakabingi. Makinig ka, Mira. Babala ni Kyle. Yan ay isang personal na bagay na wala kang karapatang makialam. May karapatan ako, Kyle. Nagtaas na ng boses si Mira. Asawa mo ako. At nagdadalang tao ako. Ang desisyon mo na gawin akong isang shield ay nakaapekto sa akin at sa anak natin. Sino ba talaga si Elle? At anong kinalaman ni Samantha dito? Bumuntong hininga si Kyle. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng lihim. Kung aalis ka, sisirain mong lahat.
Hindi ko gustong masira ang buhay mo, Mira. Lalo na't nagdadalang tao ka. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan, sasabihin ko sa'yo. Tumingin si Kyle kay Mira at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Si Elle. Siyang anak ni Samantha. Pagtatapat ni Kyle, natigilan si Mira. Parang may pumilipit sa kanyang lalamunan. Anak ni Samantha? Pero kailan? Bakit hindi ko alam? Ang buong pangalan niya ay Lance. 6 na taong gulang na siya. Paliwanag ni Kyle. Bago ang kasal namin, nalaman kong si Samantha ay nagkaroon ng anak sa iba. Bago pa kami magkakilala, ang pamilya niya ay may matinding utang. Para maprotektahan si Lance sa mga nag-ahabol, iniwan ni Samantha ang bata sa isang malaking institusyon at nagplano siyang magpakasal sa akin para gamitin ang pera ko. Nang malaman kong plano niya, nagalit ako. At gusto niyang gamitin si Lance para i-blackmail ako. Ang pag-alis niya sa kasal ay dahil pinili niyang magtago kasama si Lance at inakala niyang hahabulin ko siya. Nang bumalik si Samantha, hindi niya magamit si Lance para bawiin ako dahil alam niya na gagamitin kong legal na paraan para protektahan ng bata. Kaya kailangan kong magpakasal kaagad. Kailangan kong ipakita sa mundo na masaya ako at matatag para hindi niya na magamit si Lance bilang panakot. Nagulat si Mira sa twist. Ang loveless deal ay hindi tungkol sa pag-ibig o pagganti. Ito ay tungkol sa pagmamahal ng isang ama na tila ama na si Kyle kay Lance at protekta sa isang inosenteng bata na ginamit sa isang masamang laro. Ang kasal natin ay nagbigay sa akin ng legal authority na protektahan si Lance mula kay Samantha. Ang utos na bawal umibigay dahil ayokong mahulog ang loob ko sa'yo. At baka maging distraction ka sa pag-aalaga ko kay Lance. Hindi ko sinasadyang saktan ka, Mira. Pag-amin ni Kyle, ang luha ni Mira ay tumulo. Ang sakit ay napalitan ng admirasyon. Hindi siya isang bayaran. Siya ay isang tagapagtanggol. Ang kanyang CEO ay hindi cold-hearted. Siya ay isang gwardya na may lihim na pagmamahal sa isang bata. Nasaan si Lance ngayon? Tanong ni Mira. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nasa pangangalaga siya ng aking mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ligtas siya. Sagot ni Kyle. Ngayon naiintindihan mo na ba ang bigat ng ating kasal? Matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Lance, ang anak ni Samantha na pinoprotektahan ni Kyle, nagkaroon ng kompletong pagbabago sa pananaw ni Mira. Ang matagal niyang lihim na pag-ibig ay lalong lumalim. Hindi dahil sa karangyaan o kagandahan ni Kyle, kundi dahil sa kabutihan at sakripisyo nito. Ang bilyonaryong CEO na inakala niyang cold-hearted ay isa palang hero. Kyle, sabi ni Mira, ang mga luha ay pinunasan niya. Wala akong balak umalis at hindi ko ipagkakalat ang sekreto mo. Kung kailangan mo ng shield para protektahan si Lance, ako ang magiging pader mo. Ako ang magiging asawa mo. Hindi lang sa kontrata, kundi sa puso ko. Bagamat ipinangako ni Mira ang suporta niya, ang kanyang mga huling salita tungkol sa puso ay hindi pinansin ni Kyle. Tanging ang determinasyon ni Mira ang nakita nito. Salamat, Mira. Walang makakaalam tungkol kay Lance kahit ang anak natin. Tandaan mo, ang pag-ibig ay distraksyon at kahinaan na magpapahamak kay Lance. Mariing paalala ni Kyle. Tumango si Mira. Handa siyang patunayan ng sarili. Ang kanyang pag-ibig ay mananatiling lihim. Ngunit ang kanyang suporta ay magiging matatag. Mula noon, ang loveless marriage nila ay naging isang alliance laban sa isang karaniwang kalaban. Dahil alam ni Kyle na kasangkot si Samantha, inilipat niya si Lance sa isang mas pribado at ligtas na lugar. Samantala, lalo namang tumindi ang pagtatangka ni Samantha na sirain sila. Sa isang serye ng mga artikulo sa tabloid at viral posts, inakusahan ni Samantha si Kyle na ginagamit ang CEO power nito para itagong isang malaking financial scandal. Ang layunin niya ay sirain ang kumpanya at reputasyon ni Kyle para mapilitan itong bumalik sa kanya at magbigay ng malaking halaga kapalit ng katahimikan. Isang hapon, nakatanggap si Kyle ng isang anonymous na tawag. Kyle Alvarado. Ang boses ni Samantha,
puno ng panunokso. Alam kong hinahanap mo si Lance. May bago akong impormasyon tungkol sa bata. Kung hindi mo hihiwalayan ang bayarang asawa mo at ibibigay sa akin ng $500 million, makikita ng buong mundo kung sino talagang pinoprotektahan mo. Nagliyab ang mata ni Cal sa galit. Hindi ko ibibigay ang kumpanya ko, Samantha, at hindi ko bibitawan ang asawa ko. Talaga ba? Tumawa si Samantha ng mapait. Sa tingin mo ba mahal ka ng assistant mo? Alam kong nagdadalang tao siya, Kyle. At alam kong ginagamit mo lang siya. Tingnan natin kung sinong mas magaling maglaro. Pinutol ni Samantha ang tawag. Naramdaman ni Mira ang takot ni Kyle. Anong sinabi niya? Wala. Sabi ni Kyle. Ngunit ang pag-aalala ay kitang-kita sa mukha nito. Hindi nagtagal nakita ni Mira ang isang balita. Isang confidential report tungkol sa pagkuha ni Kyle kay Lance sa institusyon ay nag-leak. Ang detalye tungkol sa biological father ni Lance ay nasa headline. Ang mga artikulo ay nag-aakusa na si Kyle ang tunay na ama ni Lance at tinago niya ito kay Samantha para hindi maghati sa yaman. Ito ang twist ni Samantha. Sabi ni Kyle, hinahawakan ang kanyang ulo. Ginawa niya akong masamang tao. Ginawa niya akong ama ni Lance para makakuha ng pera sa child support at moral damages. Nagyelo si Mira. Ang kanyang asawa ay inaakusahan ng pagsisinungaling sa publiko at pagtatago ng anak. Ang kanilang loveless marriage ay nasa peligro na dahil ang mga tao ay magdududa sa pagiging genuine ng kanilang pag-ibig kung may hidden child si Kyle sa iba. Kailangan nating gawin ng isang bagay, Kyle. Sabi ni Mira, kailangan nating patunayan na mali siya. Kailangan nating ipakita sa kanya na mas matatag tayo. Dahil sa matinding atake ni Samantha sa media, lalong humigpit ang samahan ni Mira at Kyle. Hindi na lang ito tungkol sa kontrata. Ito'y tungkol sa pagtatanggol sa kanilang pamilya. Ang soon-to-be-born na anak ni Mira at ang inosenteng si Lance. Kailangan nating pabulaanan ng akusasyon na ako ang ama ni Lance. Kung hindi magagamit niya yun para sirain ang kumpanya at ang legal standing ko bilang tagapangalaga. Sabi ni Kyle habang nag-iikot sa opisina. Pero Kyle, paano? Tanong ni Mira. Wag mong ipakikita si Lance sa publiko. Yun ang gusto niya. Nag-isip si Kyle. Kailangan nating magpakita ng sobrang lakas at pagkakaisa, Mira. Kailangan nilang maniwala na ang kasal natin ay hindi fake at na ang ating pamilya ay ang tunay kong focus. Sinimulan nila ang counter-attack. Una naglabas si Kyle ng statement na nagtatanggi sa lahat ng akusasyon at nagpahayag na siya at si Mira ay mas masaya kaysa kailanman. Ipinakita ni Kyle sa publiko ang mga larawan nila na magkasama. Mas masaya at inaasahan ang pagdating ng kanilang magiging anak. Pangalawa, nagplano sila ng isang malaking charity event kung saan si Mira ang magiging host. Ang layunin ay ipakita ang genuineness and kindness ni Mira. Nasalungat sa mga gold digger accusations ni Samantha. Habang naghahanda si Mira para sa event, napansin niyang pagbabago sa pag-uugali ni Kyle. Naging mas maprotekta ito, hindi lang sa kanyang kalusugan, kundi pati na rin sa kanyang damdamin. Isang hapon, habang nag-eensayo si Mira sa kanyang speech, nakalimutan niya ang lines, nag-aalala siya at nagsimulang umiyak. Hindi ko kaya, Kyle, sabi ni Mira, umiiyak. Natatakot ako na baka hindi nila tanggapin ang anak natin. At baka maniwala sila kay Samantha. Agad na lumapit si Kyle. Hinawakan niya ang mukha ni Mira at ang kanyang tingin ay hindi ang cold-hearted CEO, kundi ang isang nag-aalalang lalaki. Huwag mong sabihin yan, Mira. Bulong ni Kyle. Ang boses ay puno ng hindi pangkaraniwang emosyon. Hindi ka dapat umiiyak, masama yan para sa bata. Ang bata lang bang inaalala mo? Tanong ni Mira, puno ng sakit. Bumuntong hininga si Kyle. Tiningnan niya si Mira at sa pagkakataong ito, hindi niya inalis ang tingin. Ang pader na matagal na niyang binuo ay tila gumuho. Hindi lang bata, Mira. Pag-amin ni Kyle, halos pabulong. Kahit noong pumasok ako sa deal na to, ang utos na bawal umibig ay hindi lang para protektahan ang sarili ko. Ito'y para protektahan ka. Protektahan ako? Paano? Nagtatakang tanong ni Mira.
Alam ko may feelings ka sa akin. Nakikita ko yan, Mira. Pero nung panahong yun, hindi ko kayang suklian. Kung nag-promise ako ng pag-ibig at kung umalis ako sa huli, masisira ka. Ang pag-ibig ay naging kahinaan ko kay Samantha at ayokong mangyari yan sa'yo. Ang utos na bawal umibig ay para hindi ka umasa sa isang bagay na hindi ko kayang ibigay noon. Ngunit ngayon, patuloy ni Cal at hinawakan niyang tiyan ni Mira. Iba na ngayon. Nagdadalang tao ka, ikaw ang nanindigan para sa akin. Nagkaroon tayo ng pamilya. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko, pero hindi na ito loveless deal. Ang pag-amin na yun ay nagbigay ng matinding kagalakan kay Mira. Kahit hindi pa niya tinawag na pag-ibig, ang katotohanan na nag-aalala ito sa breakage niya ay sapat na. Ang kanyang cold-hearted CEO ay nagsisimula ng mag-init. Naging malaking tagumpay ang charity event na inorganisa ni Mira at Kyle. Sa harap ng media at ng mga pinakamayamang personalidad, si Mira ay nagpakita ng kagaanan, katalinuhan at tunay na pagmamalasakit. Ang kanyang speech ay hindi lang tungkol sa pag-iibigan nila ni Kyle, kundi tungkol sa pag-asa at pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi man kami nagsimula sa isang ordinaryong pag-iibigan, sabi ni Mira sa stage habang nakatingin kay Kyle na may ngiti. Ngunit ang aming kasal ay bunga ng tunay na pangako at pagtitiwala. Ang pag-ibig ay hindi lang nakikita sa mga salita, kundi sa aksyon. Si Kyle na nakatayo sa tabi ni Mira ay hinawakan ng kamay nito at ang paghawak na yon ay mas matindi kesa sa mga nakaraang pagpapanggap. Ang mga mata ni Kyle ay nagpapakita ng isang damdamin na tila humihigit na sa tungkulin at proteksyon. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Mira na ang pader ay tuluyan ng nabasag. Ang event ay nagbigay ng malaking damage control sa akusasyon ni Samantha. Ang publiko ay mas pinili ang maniwala sa genuine na pagkakaisa ni Mira at Kyle. Ngunit ang tagumpay na ito ay nagtulak lamang kay Samantha sa mas matinding desperasyon. Kinabukasan, habang nasa opisina sina Kyle at Mira, nagulat sila sa balita. Dinukot si Lance. Ang balita ay nag-leak sa tabloid. Ang anak ni Samantha ay missing. At ang huling taong nakasama nito ay si Kyle Alvarado. Inakusahan ni Samantha si Kyle na ginamit ang kanyang impluwensya para kuhanin si Lance. At ngayon ay itinago o sinasaktan nitong bata. Imposible! Sigaw ni Kyle at inampas ang mesa. Ligtas si Lance sa lugar na yon. Tanging ang tauhan kong nakakaalam. Tiningnan ni Mira ang screen ng balita. Samantha, siyang may gawa nito. Alam niyang lahat ng galaw mo, Kyle. At ang tanging paraan para malaman niya kung nasan si Lance ay kung may traitor sa loob ng kumpanya mo. Nagliyab ang mata ni Kyle. Tingnan mo ang mga tauhan ko, Mira. Hanapin mo kung sinong nakikipag-ugnayan kay Samantha. Kailangan nating mahanap si Lance bago pa niya magamit ang bata para siraan ako ng tuluyan. Nagsimula si Mira sa paghahanap. Ginabayan siya ng kanyang instinct at ang kaalaman niya sa financial transactions ni Kyle. Sa loob ng ilang oras, natuklasan niya na mayroong anomalous payment na ipinadala sa isang offshore account na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang mid-level manager sa finance department. Ang department kung saan kinuha ni Samantha ang impormasyon tungkol sa deal nila. Kyle, tingnan mo to, sabi ni Mira at inabot ang financial report. Si Ryan, siyang nagbigay ng leak kay Samantha. Siya rin na nag-withdraw ng malaking halaga at nagtago. Siguradong siyang nagbigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon ni Lance. Nagalit si Kyle. Agad nitong ipinahanap si Ryan, ngunit huli na. Ngayon, Kyle, alam na natin kung sinong kalaban. Pero kailangan nating mahanap si Lance bago niya paggamitin ang bata para ipilit na hiwalayan mo ko. Sabi ni Mira. Huwag ka mag-alala, hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko. Hindi tayo maghihiwalay. Tiningnan ni Kyle si Mira. Ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat at emosyon. Mira, wala akong sinabi tungkol sa paghihiwalay. Ang deal, wala na yon. Ang pag-ibig, hindi na bawal. Sa wakas, ang mga salita na matagal nang inaasam ni Mira. Ngunit ang sandaling yun ay natabunan ng matinding kaba. Kailangan nilang mahanap si Lance. Ang laban ay nagiging mas personal at mapanganib. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Mira tungkol sa traidor na si Ryan, agad na inaksyon na ni Kyle ang paghahanap. Ginabayan sila ng financial trail ni Ryan at nagturo sa isang secluded resort sa labas ng Batangas.
Kailangan tayong pumunta doon, Mira. Yun ang huling safe haven ni Ryan bago siya tumakas. Sabi ni Kyle. Sasama ako. Sabi ni Mira. Kailangan kong tulungan ka. Ligtas naman ako. Nag-alala si Kyle. Hindi, Mira. Delikado ito. Hindi ko hahayaang mapahama ka. Lalo ng bata. Manatili ka rito. Pero Kyle, hindi mo ako mapipigilan. Pamilya na tayo. Mariing sabi ni Mira. Kailangan nating hanapin si Lance. Kung pupunta ako, baka mas mapapahig natin si Samantha na magpakita. Alam niyang mahalaga ako sa iyo ngayon. Hindi nakipagtalo si Kyle. Alam niyang tama si Mira. Ngayon, hindi na ito assistant, kundi isang partner. Nakarating sina Kyle at Mira sa resort, kasamang ilang security personnel ni Kyle. Sa loob ng isa sa mga villa, natagpuan nila si Ryan, nakatali at umiiyak. Hindi ko ginusto to, sir. Pinilit ako ni Samantha. Ipinangako niya sa akin ng malaking halaga. Nandito pa rin siya. Kakadating lang niya kasama ang bata. Sigaw ni Ryan, natatakot. Hindi nagtagal, narinig nila ang isang pamilyar na boses mula sa pool area. Huwag kang lalapit, Kyle! Sigaw ni Samantha. Hawak nito si Lance sa kamay nito. Ang mukha ni Samantha ay puno ng desperasyon. Samantha, pakawalan mo si Lance. Hindi mo kailangan gawin ito. Pakiusap ni Kyle. Kailangan ko, Kyle. Dahil hindi mo ako pinili, akong dapat na asawa mo. Akong dapat na maging ina ng anak mo. Galit na sabi ni Samantha. Tingnan mong babaeng nito. Siya lang ang assistant mo. Anong meron sa kanya na wala sa akin? Dahil ba nagdadalang tao siya? Lumapit si Mira. Samantha, hindi kami ang kalaban mo. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Hindi mo pwedeng gamitin si Lance para kumuha ng pera. Hindi ito pag-ibig, kundi blackmail. Manahimik ka! Ikaw ang nagdala ng mahala sa buhay ko! Sigaw ni Samantha. Sa kanyang matinding galit, hinatak ni Samantha si Lance at tinulak ito palapit sa pool. Kung hindi ka makikipaghiwalay kay Mira at ibibigay mo sa akin ang buong state mo, ilalabas ko sa media na si Lance ay galing sa isang illegal na pamilya at sisirain kong pangalan mo. At kukunin ko ang bata para walang maging legal heir ang bayaran mong asawa. Banta ni Samantha. Hindi na nag-isip pa si Kyle. Tiningnan niya si Samantha at ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na pag-ibig. Hindi para kay Samantha, kundi para kay Lance. At sa unang pagkakataon para kay Mira. Hindi ko na kailangan ng kontrata, Samantha. Ang pag-ibig ko para kay Mira ay totoo. Sigaw ni Kyle. At hindi ko hahayaang saktan mong pamilya ko. Sa sandaling yon, nagkaroon ng gulo. Sinubukan ni Kyle na abutin si Lance. Sa pagkakagulo, biglang nadula si Samantha at nahulog sa pool. Kasabay nito ang security personnel ni Kyle ay mabilis na inabot si Lance. Agad na tumulong si Kyle para hilain si Samantha palabas ng pool. Ngunit si Samantha, sa kanyang desperasyon, ay nanlaban at sinubukang niyang hilain si Kyle pababa. Hindi ako papayag na maging masaya kayo! Sigaw ni Samantha. Agad na pumagitna si Mira na hindi inaalintana ang kanyang kalagayan at hinila si Kyle palayo kay Samantha. Tama na, Samantha! Tapos na ang laro! Sabi ni Mira habang mahigpit niyang niyakap si Kyle. Ang security ay mabilis na inaresto si Samantha. Ligtas si Lance. Ligtas si Kyle at Mira. Sa gitna ng gulo, ang katotohanan ay lumitaw. Ang cold-hearted CEO ay nagmahal at ang assistant ay naging tunay na hero at asawa. Matapos maaresto si Samantha at mailigtas si Lance, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa buhay ni Kyle at Mira. Sa tulong ng matibay na ebidensya, lalo ng confession ni Ryan, ang lahat ng akusasyon laban kay Kyle ay nabawi. Si Samantha ay nahaharap sa kasong kidnapping at blackmail. Si Lance, na ligtas na, ay dinala sa penthouse ni Kyle at Mira. Sa unang pagkakataon, nagkita si Mira at ang batang pinoprotektahan ni Kyle. Si Lance ay isang matalino at mapagmahal na bata. Tita Mira, ikaw bang mami ko? Inosenteng tanong ni Lance habang nakayakap sa kanya. Akong asawa ng Papa Kyle mo, Lance. Sagot ni Mira at ngumiti. Tiningnan ni Kyle si Mira at ang mga tingin na yun ay hindi na loveless o contractual. Ito ay puno ng paghanga at pagmamahal.
Isang gabi, habang si Mira'y naghahanda ng gatas para sa kanilang anak na inaasahang darating, lumapit si Cal sa likod niya. Niyakap nito si Mira at ang kanyang ulo'y ipinatong niya sa balikat nito. Salamat, Mira. Kung di dahil sa'yo, hindi ko maililigtas si Lance at baka tuluyan na akong nasira. Bulong ni Kyle. Ginawa ko lang ang nararapat, Kyle. Pamilya tayo. Sagot ni Mira at tumawak sa kamay niya. Binitawan ni Kyle si Mira at hinarap niya ito. Ang kanyang mga matay nagniningning sa hindi pangkaraniwang intensity. Tandaan mong utos ko nun, Mira. Bawal umibig. Sabi ni Kyle. Kinabahan si Mira. Opo, Kyle, hindi ko po nakalimutan. Ngunit ngayon, ang batas na yun ay nabahali ko na. Pag-amin ni Kyle. Sa simula, ang deal ay tungkol sa protection at pagpapanggap. Ang pag-ibig ay naging kahinaan ko noon. At ayokong maranasan mo yun. Tumingin si Cal sa kanyang mga mata at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpalundag sa puso ni Mira. Pero Mira, ang pinakamalaking mistake ko ay ang utusan kitang huwag umibig. Dahil sa proseso ng pagprotekta kay Lance at pagtatanggol sa iyo laban kay Samantha, natuklasan kong isang bagay na hindi ko inakala na mararamdaman ko ulit. Patuloy ni Kyle. Hinawakan ni Kyle ang pisngi ni Mira. Ang bawat sandali ng pagpapanggap natin ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na makita ang iyong katatagan, kabutihan, at tunay na pagmamahal. Hindi para sa pera, kundi para sa amin. Noong handa mong isakripisyong kaligtasan mo para sa akin at kay Lance, doon ko naramdaman na huli na. Huli na dahil ang puso ko'y hindi na pag-aari ko. Mira Santiago, mahal kita. Pag-amin ni Kyle, at ang boses nito ay puno ng senseridad. Hindi na ito kontrata, hindi na ito deal. Ang pag-ibig ko para sa iyo ay totoo. Magpakailanman. Hindi na napigilan ni Mira ang kanyang mga luha. Ang matagal niyang lihim na pagtingin ay nasuklian na. Matagal na po kitang mahal, Kyle. Umiiyak na sagot ni Mira. Hindi po ako umalis. Dahil ang puso ko po ay matagal nang sumusuway sa utos niyo. Sa sandaling yon, ang cold-hearted CEO ay tuluyang natunaw. Hinalikan ni Cal si Mira, hindi na sa ilalim ng kontrata, kundi sa ilalim ng tunay at wagas na pag-ibig. Ang loveless deal ay tapos na. Nagsimula na ang kanilang forever. Lumipas ang ilang buwan. Ang araw na matagal nang inaasam ay dumating. Ang muling pagpapalitan ng sumpaan ni Cal at Mira. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pagpapanggap. Walang loveless deal at walang galit. Ang seremonya ay simple at pribado. Ginanap sa garden ng kanilang penthouse, kasama si Lance na masayang tumatayong ring bearer. Si Mira na malapit ng mga anak ay suot ang isang simple ngunit eleganteng maternity wedding gown. Si Kyle naman ay nakangiti. Ang tingin ay nakatuon lamang sa kanyang asawa. Ang cold-hearted CEO ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang mapagmahal at adoring na asawa. Kyle Alvarado, sabi ni Mira habang nagpapalitan sila ng bagong singsing. Hindi na ako susunod sa utos mo na bawal umibig. Dahil ang puso ko ay puno na ng pag-ibig para sa'yo at sa mga anak natin. Ngumiti si Kyle at ang mga mata niya ay napatak ng luha. Mahal na mahal kita, Mrs. Alvarado. Ang loveless deal ay ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ngunit ito rin na nagbigay sa akin ng pinakadakilang biyaya. Ikaw at ang pamilya natin. Pagkatapos ng seremonya, sa kanilang silid, niyakap ni Cal si Mira ng mahigpit. May sorpresa ako, my wife. Bulong ni Cal, gamit ang taguri na dati niyang ginagamit bilang boss. Ngunit ngayon ay may lambing na. Inabot nito ang isang kahon. Pagbukas ni Mira, nakita niyang isang napakagandang diamond necklace na may inukit na LMK. Lance, Mira, Kyle. Para sa pamilya natin, sabi ni Kyle. At itong simbolo na sa puso ko. Wala ng kontrata. Tanging pagmamahalan na lang. Hindi nagtagal, dumating ang pinakahihintay na araw. Isinilang ni Mira ang kanilang baby girl. Pinangalanan nila itong Lian. Sa hospital room, habang hawak ni Kyle ang kanilang anak,
Naramdaman ni Mira ang satisfaction at completeness. Pumasok si Lance at maingat siyang lumapit sa kanyang bagong kapatid. Papa Kyle, ang ganda niya! Bulong ni Lance. Oo, Lance, siyang little princess natin, sabi ni Kyle. Tiningnan ni Kyle si Mira, puno ng pasasalamat. Salamat sa pagpuno ng buhay ko, Mira. Sa pagbibigay mo ng buhay sa amin dalawa. Hindi na ako matatakot na umibig dahil alam kong ligtas ako sa puso mo. Pag-uwi nila sa penthouse, nagbago ang ambience ng bahay. Punong-puno na ito ng tawanan ng mga bata. Hindi na corporate files at katahimikan. Isang gabi, habang nag-iisa si Mira sa nursery, biglang pumasok si Kyle. Niyakap nito si Mira mula sa likod. Ang payapa ng buhay natin, mahal. Bulong ni Kyle sa tenga ni Mira. Oo, walang deal. Pero mas secure ang future natin. Kinikilig na sagot ni Mira. Bumulong si Kyle. Noon, bawal ang pag-ibig. Ngayon gusto ko, bawat gabi, marinig mo kung ganito kita kamahal. Hindi lang ako isang CEO. Ako ang husband na handang suwayin ang lahat ng utos para lang sa'yo. At doon, sa gitna ng pag-ibig at kaligayahan, si Mira, ang dating simpleng assistant na napunta sa altar dahil sa isang loveless deal, ay tuluyang nagwagi. Hindi lang niya nakuha ang CEO. Nakuha niya ang tunay na pagmamahal at ang pamilyang matagal niyang pinangarap. Ang happy ending ang higit pa sa inaasahan. Ito ay wagas, puno ng pagmamahalan, at higit sa lahat hindi na bawal. Lumipas ang 2 taon. Ang penthouse na dating saksi sa malamig na loveless deal ay napuno na ng tawanan ng 2 bata at ng init ng tunay na pagmamahalan. Si Lance ay ganap ng bahagi ng pamilya. Hindi siya natatakot at kinilala na niya si Kyle at Mira bilang kanyang tanging pamilya. Siya ay isang masiglang big brother na laging nagtuturo kay Lian, na ngayon ay tumatakbo na at masiyahin. Ang buhay ni Kyle ay hindi na nakatuon sa pagpapalaki ng yaman, kundi sa pagpapalaki ng kanyang pamilya. Si Mira ay hindi na lang Mrs. Alvarado. Siya ay ang Vice President ng Alvarado Group of Philanthropic Affairs. Isang posisyon na nilikha ni Kyle para sa kanya. Ang kanyang trabaho hindi na tungkol sa files at meeting notes, kundi sa pagtulong sa mga bata at pamilyang nangangailangan na isa sa mga advokasya ni Lance. Ang tungkol naman kay Samantha, ang kanyang kaso ay humantong sa mahabang paglilitis. Sa huli siya ay napatunayang nagkasala sa kasong kidnapping at blackmail. Ang kanyang motibo'y hindi pagmamahal, kundi desperasyon at kasakiman. Siya ay nahatulan at kasalukuyan naglilingkod sa kanyang sentensya. Hinding-hindi na niya magagawang gambalain ang kapayapaan ni Kyle at Mira. Walang sino man na nagtangkang makipag-ugnayan kay Samantha, maliban sa kanyang abogado. Ang tunay na pag-ibig ni Kyle ay si Mira, at ang kanyang tunay na responsibilidad ay ang mga bata. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa kanilang master's bedroom, nakayakap si Mira kay Kyle. Ang pamilyar na amoy ni Kyle ay nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Iniisip mo pa rin ba ang deal natin noon, mahal? Tanong ni Mira. Hinalikan ni Kyle ang buhok ni Mira. Oo, pero sa ibang paraan. Dahil ang loveless deal na yun ay nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral. Na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga assets o stocks, kundi sa init ng pagmamahal mo. Ang deal na yon, ang pinakamalaking investment ko na nagbigay ng walang katumbas na return. At anong utos mo ngayon, CEO? Kinikilig na tanong ni Mira. Ngumiti si Kyle. Ang tingin ay punong-puno ng pag-ibig. Ang utos ko ngayon, Mrs. Alvarado, ay huwag kang titigil sa pagmamahal sa akin at gawin mo akong pinakamasayang lalaki sa mundo. Araw-araw. Ano, susunod ka ba sa utos ko? Tumawa si Mira at mahigpit na niyakap ang asawa niya. Opo, Kyle. Ang utos na yun ay forever kong susundin. Ang kwento ng assistant at ng cold-hearted CEO ay nagtapos hindi sa isang loveless deal, kundi sa isang wagas na pag-ibig na binuo sa katatagan, pagtitiwala at sa tunay na kahulugan ng pamilya.